Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 36 hanggang 40. Kabanata 36, Love muli isa. Ang kapaligiran sa bar ay agad na nag-alab, na ang mga hormone ng mga parokyano ay lumalakas, na naglalabas ng dagandong na parang tidal wave. Ang pagbagsak ng 24 na bote ng sabay-sabay, para lang itong isang wine god na bumaba. Itinoon ni Sunny Ridge ang kanyang tingin sa mga walang laman na bote na nasa mesa, biglang nanghina ang kanyang mga pupil. Tahimik, namumula ang kanyang mukha, sumigaw siya, at agad na tumahimik ang maingay na bar. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya, nawalan ng 10 milyon sa hamon sa pag-inom, walang nang ahas na guluhin si Ridge habang siya ay nagngangalit. Anong problema bro? Hindi mo kayang matalo. Dahan-daang lumingon si Julius Reed, walang ekspresyon, sa dami ng taong nanonood ngayon, gusto mo bang masira ang reputasyon ng Black Wind Bar? Nang marinig ito, biglang nanikip ang puso ni Ridge. Ang Black Wind Bar ay nakakuha ng napakaraming parokyano dahil ito ay ligtas. Pangalawa, dahil solid ang reputasyon ng bar, walang nang ahas na ay default ang mga utang dito. Kung si Ridge, bilang may-ari ng bar, ay magsisimulang mag-wish out, ang reputasyon ng Black Wind Bar ay tiyak na tatama sa ilalim, na may mga pagkalugi na lampas sa tansya. Kung nangyari ang ganitong insidente, hindi maiiwasang ituloy ito ng Three Blade Group. Nagbubulsa si Ridge ng 10-10 milyon bawat taon mula sa bar, kung siya ay parusahan ng grupo para sa insidenteng ito at nawala ang kita na ito, hindi sigurado kung hahayaan pa siyang mabuhay ni Mauricio. Lahat ng mata ay nasa kanya, sabik na makita kung paano lulutasin ng nominal na may-ari ng bar ang isyo. Niloko mo. Kinagat ni Ridge ang kanyang mga ngipin at sinabi, salita sa salita. Hindi siya naniniwala na kaya ni Julius ang lahat ng alak na iyon sa napakaikling panahon. 24 na bote, 500 mililitro bawat isa, 12 litro iyon. Ang tiyan ng isang normal na tao ay hindi ganoon kalaki, at ang alkohol, hindi katulad ng tubig, ay naglalaman pa ng gas. Pero kung titignan kung gaano flat ang tiyan ni Julius, sinong mag-aakalang nakainom siya? Oh, sa dinami-dami ng nanonood, pinagbibintangan mo ako ng dahil. Matalim ang titig ni Julius habang nakatingin mismo sa mga mata ni Ridge. Ito. Nawalan ng masabi si Ridge. Kung hindi niya hahayaang umalis si Julius, lubos na masisira ang reputasyon ng Black Wind Bar. Pero kung hahayaan niyang lumayo si Julius ng ganoon lang, maliit lang ang pagkawala ng 10 milyon kumpara sa suntok sa kanyang pride. Baguhin natin. Ipaglaban natin. Go you dare. Sa isiping iyon, pinatibay ni Ridge ang kanyang puso. Nagtitiwala siya sa kanyang mga kakayahan, kung titignan ang mahinang anyo ng kalaban, siguradong mananalo siya sa laban. Napakagandang tanawin ngayon. Ilang dekada na akong tumatambay sa mga bar at hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ang ganoong kalakas na showdown. Ang batang ito ay hindi pa natatalo ngayon. Ang pagkuha ng 10 milyon mula sa Sunny Ridge ay sapat na upang magdulot ng sensasyon sa Gonzales City. Hulaan mo kung sino ang mananalo sa pagkakataong ito. Habang ang lahat ay nagngangalit sa pag-asa, si Julius ay umiling at sinabi, hindi mo ba narinig ang kasabihang kit na habang ikaw ay nasa unahan? Malaki na ang kinikita ko ngayon, bakit ako papayag sa iyo? Nagdilim ang mukha ni Ridge, nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Hindi bale na siya ang nominal na may-ari ng bar, sa pagiging deputy manager pa lang ng Gonzales City branch ng Three Blade Group, walang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Kung pakakawalan niya si Julius ng ganon-ganon lang, mapapahiya siya ng todo. Ngunit kung hindi niya pakakawalan si Julius, hindi makalkula ang pinsala sa reputasyon ng Black Wind Bar. Napabuntong hininga ang mga parokyano, sabik na makita kung paano lulutasin ni Ridge ang usapin. Kung gusto mo akong manatili,
kailangan mong gumawa ng isang taya na nakakaintriga sa akin. Bahagyang ngumiti si Julius, kung hindi, baka umalis na lang ako. Ano ang kailangan mo para ipaglaban mo ako? Tanong ni Ridge na napagdesisyonan na niyang papayag kung ano man ang hilingin ni Julius. Si Ridge ay tiwala sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Last time, pabaya lang siya. Pagkatapos ay kukunin ko ang iyong 2 kamay, hindi ako mahilig sa mga taong walang galang. Dagdag pa sa 50 milyon na pera, pag nanalo ka, doble ang babayaran ko. Nagtaas ng kilay si Julius, nakatingin kay Ridge na may nanunuyang ngiti. Kung ang Three-Blade Group ay maglakas loob na guluhin siya, hindi siya tatutol na bigyan sila ng malaking sorpresa. Sa loob ng kalahating araw, kakalat ang balita sa buong Five River Province kasama ang mga tao mula sa lahat ng sektor sa Blackwind Bar. Ito ay tulad ng paggawa ng isang pahayag upang pigilan ang iba na guluhin siya muli. Bata, ano ang ibig mong sabihin dito? Naningkit ang mga mata ni Sonny Ridge, at isang mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanya. Ang mga tao sa likod niya ay nagsisiksikan din sa harapan na may hindi magiliw na mga ekspresyon. Ang kapaligiran ay naging awkward, at ang hangin ay napuno ng malakas na amoy ng pulbere. Hindi kita pinipilit, kung hindi mo ito matatanggap, pagkatapos ay magpaalam ako sa iyo. Bahagyang tumawa si Julius Reed at tumalikod na para umalis. Teka. Ipaglalaban kita. Pagkatapos ng panloob na pakikibaka, ang galit ni Sonny Ridge ay nanag sa kanyang katwiran. Sa harap ng lahat ng mga taong ito, huwag kang manggahas na bumalik sa iyong salita. Si Sonny Ridge ay lubos na kumpiyansa sa kanyang kakayahan, at hindi siya basta-basta manood habang ang kabilang partido ay kumuha ng 10 milyon mula sa kanya. Hindi lamang nito mapapahiya ang reputasyon ng Three-Blade Group, ngunit magiging katatawanan din siya. Ngunit kung maibabalik niya ang pera at mapilayan ang mga paa ng kabilang partido, tiyak na laganap ang kanyang katanyagan sa Gonzales City. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang nakatayo sa tabi ni Julius Reed ay si Aaron Jackson, na itinuturing ni Maurice Hierro bilang isang mabigat na kalaban. So gusto mo talagang lumaban? Since nililigawan mo si Death, I don't mind obliging you. Sa puntong ito, pasimpleng hinubad ni Sonny Ridge ang kanyang maskara at malamig na tumingin kay Julius Reed. Ang binatang ito ay masyadong ignorante sa kanyang mga hangganan at hindi alam kung paano kumilos ng maayos. Kapag natalo ka, hindi ka tatanggi, di ba? Tiningnan ni Julius Reed ang mga tao sa Three-Blade Group sa loob ng bar, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Kapag ako, si Sonny Ridge, ay dumura, ito ay kasing solid ng isang pako. Sa linyang ito ng trabaho, karangalan ang lahat. Tinapik ni Sonny Ridge ang kanyang dibdib at sumigaw sa harap ng lahat, mga kapatid, hinihiling ko sa inyong lahat na magpatotoo ngayon. Sige, makapangyarihan at dominante si Manager Ridge. Ang mga bisita ay nagpakawala ng matatalim na hiyawan, ang ilan ay nagsipol pa. Alam nilang magiging kwento ang showdown na ito sa Gonzales City nang hindi bababa sa 5 taon. Kung mananalo si Sonny Ridge, hindi lang niya itataguyod ang reputasyon ng Three-Blade Group sa pamamagitan ng pagsupil sa Blackwind Bar at pagdurog sa isang ruffian, ngunit ang kanyang prestihiyo ay tataas din ng husto sa loob ng grupo at sa buong Gonzales. Lungsod. Kung si Julius Reed ang swerteng nanalo, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na isipin. Hahayaan nga ba ng Three-Blade Group na bugbugin ng putol na kamay ang manager nila? At dahil parang hindi simple ang background ni Julius Reed, anong klaseng spark ang mag-aapoy sa clash? Tama na. Pagkatapos ay hayaan nating magpasya ang resulta sa isang laban. Naglakad si Julius Reed sa isang bukas na lugar at iniunat ang kanyang kamay, dahil ito ang iyong lupain, mauna ka. Mabuti, isa kang prangka na tao. Pinaikit ni Sonny Ridge ang kanyang mga mata at humakbang. Tila masayang nag-uusap ang dalawang lalaki, ngunit si Dominating Tiger ay pinagpapawisan ng mga bala sa likuran nila. Masyadong nakakakilig ang pagbali sa mga braso ng Deputy Manager ng Gonzales City Branch sa Three-Blade Group. Pinunasan niya ang pawis sa noo at ipinasok ang kamay sa bulsa ng jacket niya. Sa loob, may isang derringer. Sana tuparin mo ang pangako mo. Sa bar, naningkit ang mga mata ni Sonny Ridge, at bigla siyang kumilos. Talo ka. Sa pagkakataong ito ay hindi naging kampante si Sonny Ridge, pinakawalan niya agad ang killer move niya.
Kung gusto mong mamatay, sige. Isang malamig na pagngisi ang sumagi sa isip ni Sonny Ridge habang dahan-daang nagsilapitan ang mga tao mula sa Three-Blade Group. Bang! Hindi gumalaw si Julius Reed mula sa kanyang kinatatayuan at naghagis ng isang malakas na suntok na nagpa-atres kay Sonny Ridge. Paghihiganti. Ang mga tao mula sa Three-Blade Group ay umungal at nagdagsaan sa isang iglap. Anong ginagawa mo? Mabilis na humakbang ang nangingibabaw na tiger sa kanilang harapan. Nangyari na nga ang pinakakinatatakutan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 37, Acting Naughty sa Lungguhit L. Makapal ang hangin sa Black Wind Bar sa amoy ng pulbure. Napabuntong hininga ang mga nanonood, handang masaksihan ang sandali. Bagamat inaasahan ang tagumpay ni Julius Reed, naroon pa rin ang panghihinayang sa puso ng bawat isa. Ito ang lupain ni Sonny Ridge, at hindi siya makatakas. Lahat ng mga tagumpay na natamo niya noon ay tila walang halaga sa harap ng Three-Blade Group. Anong problema, Kuya Ridge? Hindi ka na magiging sore loser ngayon, di ba Von? Nang makita ang mga taong ito na nakapaligid sa kanya, ang ekspresyon ni Dominating Tiger ay agad na naging malamig. At ang mga bartender ng Three-Blade Group ay nag-roll up din, handang kumilos. Sa Black Wind Bar, wala pang umalis na may 10 milyong mga panalo. Hindi noon, at hindi rin sa hinaharap. Kaya grupo ka lang ng mga bully. Alam niyang handa na silang lumaban, si Julius Reed ay may kalmado pa rin at composed na tingin sa kanyang mukha, na para bang hawak niya ang lahat ng winning card. Akala ni Sonny Ridge matatalo niya ako. Imposible lang iyon. Oo nga, pagkatapos marinig ang mga salita ni Julius Reed, sinabi ni Sonny Ridge na may malungkot na mukha, "Anak, pasensya na, ngunit sa aking lugar, kailangan mong sundin ang aking mga patakaran." Sa sandaling ang kabilang partido ay gumawa ng isang nakakahiyang kahilingan, sinadya na ni Sonny Ridge na pumatay. Siya ang deputy manager ng Three-Blade Group's Gonzales City branch, at may nagbanta na babaliin ang kanyang mga kamay. Sa nakalipas na 2 taon, ang Three-Blade Group ay sumikat na parang araw sa tanghali, na may napakalaking impluwensya sa buong Five River Province. Bilang miyembro ng grupo, natural na walang hangganan ang kanyang kaiabangan. Ang pagputol sa mga paa ni Julius Reed ngayon ay higit patungkol sa pagpapakita ng mga bisitang naruroon. Kung sino man ang nangahas na bumunot ng balbas mula sa ilalim ng baba ng tigre ay mas mabuting maghanda ng makakain. Kuya, ipinapayo ko sa iyo na lumuhad at humingi ng awa, kung hindi, ang iyong mga kapatid ay hindi makakalabas ng isang piraso. Tumayo si Sonny Ridge mula sa lupa. Sinulyapan si Dominating Tiger at ang iba pa, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Nagdudulot ng gulo sa home turf ng Three-Blade Group, hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Matiim na tinitigan ng mga bisita si Julius Reed, gustong makita kung paano niya lulutasin ang problema. Bagamat hindi makatwiran si Sonny Ridge at natalo sa laban, walang makakapidyo sa kanya na maging isang sore na talunan. Natalo ka, at ngayon ay hahawakan ko ang iyong kamay. Lumapit si Julius Reed sa bar table at mahinahong nagsalita, "Kuya, hindi mo mapagdududahan ang lakas ko, di ba? Sige, hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na pag-unawa. Saksihan mo lang ang lakas ng Three-Blade Group para sa iyong sarili." Ito ay isang siguradong panalo na sitwasyon na hindi na maibabalik. Ngunit mahigpit na binantayan ni Sonny Ridge ang pinto para pigilan siya sa pagtakbo. Ang mga hindi natatakot sa kamatayan, lumapit sa akin. Nagtaas ng mangga si Julius Reed at sinabi sa mga tao ng Three-Blade Group, "Wala akong armas ngayon, ngunit ang pagpalo sa inyo ay walang pinagkaiba sa pagpatay ng manok. Sumubok ng trick, kahit anong subukan mo, hindi ka makakatakas sa pagkatalo. Napapalibutan at nagbabakasakali pa rin na pukawin tayo." Ang lakas ng loob na ay provoke si Sonny Ridge sa harap ng lahat. Nililigawan ba ni Julius Reed si kamatayan? Kumunot ang noo ni Sonny Ridge, hindi sigurado sa pinagkakaabalahan ni Julius Reed. Isang sitwasyong siguradong matatalo, kailangan pa bang lumaban? Hindi nakakagulat na nakuha mo ang hari sa iyong unang draw. Isang matapang na ideya ang lumitaw sa isip ng lahat. Cut the crap. Nanliit ang mga mag-aaral ni Sonny Ridge nang hawakan niya ang isang bisita sa kanyang tabi at sumigaw. "How dare you say hindi ako marangal? Hindi, Lord Ridge, mali ang narinig mo.
Takot na takot ang panauhin, nanginginig ang buong katawan. Kung natatakot ka sa sasabihin ng iba, bakit may mga taong pumipigil sa amin? Sa mundong ito, walang kasenjiya na katulad mo. Inilagay ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Ngayon lang, nakita ng lahat na nanalo ako ng patas. Daan-daang mga mata ang nanonood. Sa tingin mo ba maaari mo silang takutin sa katahimikan? Ang reputasyon ng Black Wind Bar, natatakot ako, ay malapit nang masira mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga mata ay nasa Sunny Ridge. Sa katunayan, kung may lumabas na balita, maglalakas loob pa ba ang mga tao na pumunta sa Black Wind Bar? Tiyak na tinaboy ni Julius Reed si Sunny Ridge ng suntok sa harap ng lahat. Damn, pinaglalaroan mo ako. Itinabi ni Sunny Ridge ang isang bisita at humakbang papunta kay Julius Reed. Kung ang insidente ngayon ay mapapalabas, ang Black Wind Bar ay ganap na masisira. Bilang nominal na may-ari ng bar, talagang bumalik siya sa kanyang salita. Kung naisip ito ni Mauricio, malamang nagagamitin niya ang mga panuntunan ng gang para parusahan siya. Mas masahol pa iyon kaysa kamatayan. Anong gusto mo? Nang makitang papalapit si Sunny Ridge, mabilis na tumayo si Dominating Tiger sa harap ni Julius Reed. Ayos lang, gusto kong makita kung gaano ka-dominant ang Three Blade Group. Iminuwestro ni Julius Reed na tumabi si Dominating Tiger at hinawan ang daan. Anak, gusto kong mamatay ka. Talagang binalak ni Sunny Ridge na sirain ang kanyang pangako, sa anumang paraan, hindi niya kayang bayaran ang mga kahihinatnan. Dahil sa napakaraming pera, ang kanyang katayuan sa Three Blade Group ay tiyak na babagsak, at kapag nabali ang kanyang mga kamay, hindi ba siya magiging isang lumpo? Ang sinumang maglakas loob na maglabas ng isang salita ng mga kaganapan ngayon, papatayin ko siya. Sumigaw si Sunny Ridge, na kinukuha ang isang bote ng beer. Sa Black Wind Bar, walang kahihiyang sinisira ni Manager Ridge ang kanyang salita. Napatingin si Julius Reed kay Sunny Ridge na may nakakaasar ng ngiti. Talagang kabalbalan. Nagkomento ang isang bisita. Maraming kilalang tao ang pumupunta rito para maglaro. Ngunit ang karamihan dito ay umaasa pa rin ng patas. Ngayon na sinira ng may-ari ang kanyang salita at gumagawa ng mga pagbabanta, ang kanilang galit ay may isip. Manager Ridge, hindi ako makapaniwala. Gumagawa ka ng gulo sa sarili mong bar. Eksakto. Kung masyado kang takot tumaya, huwag kang tumaya, at kung matalo ka, huwag mo nang babalikan ang iyong salita. Napakawalandiya ng Three Blade Group. Maraming kilalang bisita ang nagsalita, nagmumura. Nagkaroon sila ng status sa Gonzales City at hindi natatakot kay Sunny Ridge. Bukod dito, ang may-ari ng bar na nambubuli sa mga bisita ay talagang isang aksyon na karapat-dapat sa malupit na pagpuna. Manager Ridge, bigyan mo kami ng paliwanag, pwede ba? Isang binata ang lumabas mula sa karamihan, nakasuot ng salamin at nakasuot ng itim na suit. Sa likod ng binata ay sumunod ang ilang matipunong bodyguard, halatang bihasa sa pakikipaglaban sa hitsura nila. Young Master Leopold. Nang makita ang binata ay lalong pumangit ang mukha ni Sunny Ridge. Ang batang ito ang nagsimula ng gulo. Nasa harap ko mismo ang kapatid na ito, at nakita kong napakalinaw ng bawat kilos niya. Sinasabi mo bang may problema sa mata ng Young Master na ito? Inayos ni Atlas Leopold ang kanyang salamin, medyo naging malamig ang tono nito. Siyempre hindi, talagang hindi. Mabilis siyang sinubukang pakalmayan ni Sunny Ridge na nakangiti. Si Atlas Leopold ay ang dakilang Young Master mula sa Leopold Family of Five River Province, isa sa 4 Young Masters ng Provincial City. Ang pamilya Leopold ay isang sikat na mayamang merchant family sa Five River Province. Paano posibleng mapuko ni Sunny Ridge ang isang taong ganoon ang katayuan? Kung gayon, kukunin ko muna ang iyong mga kamay. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, sinabi sa Dominating Tiger, gawin itong mabilis at malinis, huwag hayaan siyang magdusa ng labis. At kunin ang perang inutang natin. Ang lakas ng loob mo. Pinaikit ni Sunny Ridge ang kanyang mga mata, at agad na nagsiksikan sa kanyang likuran ang mga tao mula sa Three Blade Group. Si Atlas Leopold ay hindi mahawakan, ngunit itong binatang nauna sa kanya, si Sunny Ridge ay hindi natatakot sa kanya. Hulihin silang lahat, baliin ang kanilang dalawang kamay.
Sa utos ni Sunny Ridge, sumugod ang mga lalaki mula sa Three Blade Group. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 38, ang wishful thinking ni Sunny Ridge sa Lungguhit L. Sa paggawa nito, hindi ka ba natatakot na lumabag sa mga patakaran ng bar? Kung alam ng mga tagalabas na hindi tinupad ng may-ari ng Black Wind Bar ang kanyang salita, iniisip ko kung ano ang iisipin nila. Sa pagharap sa mga nakapaligid na miyembro ng Three Blade Group, hindi nagpakita ng panik si Julius Reed. Ikaw maliit na tae, nagbubuga pa rin ng kalokohan kapag kumakatok sa iyong pintuan ang kamatayan. Nagngangalit si Sunny Ridge sa galit, sigurado siyang sisisihin ngayon. Wala pang isang araw, malamang na kumalat ang balita sa buong Gonzales City, marahil kahit sa pandinig ni Mauricio. Kaya ngayon wala na siyang pakialam. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan, may isasama siya sa kanya. Vice Manager Ridge, mukhang hindi ito tama. Malungkot ang ekspresyon ni Atlas Leopold nang makitang lilipat na si Sunny Ridge. Mula nang pumasok si Julius Reed sa bar, tahimik na pinagmamasdan siya ni Leopold. Sa pamamagitan lamang ng kanyang aura, alam ni Leopold na hindi ordinaryong tao si Reed, at bilang isang kilalang mayamang tagapagmana sa Five River Province, na kinikilala ni Leopold, sigurado siyang si Reed ay isang mayamang young master mula sa ibang lugar. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi matatag, na tila nasa bingit ng isang reshuffle. Sa makatuwid, nilayon niyang kaibiganin ang binatang ito, na humawak ng higit pang mga chips para sa kanyang mga laro sa hinaharap. Young Master Leopold, ito ay isang bagay para sa Three Blade Group, at umaasa kaming hindi ka makikialam. Bagamat nagsalita na si Atlas Leopold, hindi siya binigyan ni Sunny Ridge ng oras ng araw. Hindi kayang sugpuin ng isang malakas na dragon ang isang lokal na ahas, ang taong gustong patayin ni Vice Manager Ridge ay hindi may iligtas ng sinuman. Young Master, mainam na umalis ka muna. Kapag nagalit si Sunny Ridge, natatakot akong mapahamak ka. Isang matanda sa tabi ni Leopold ang tahimik na bamulong bilang babala. Malinaw sa sino mang may mga mata na si Sunny Ridge ay hindi naiiba sa isang desperado ngayon. Nangyayari sa Black Wind Bar, bilang may-ari ng bar, tiyak na siya ang may kasalanan. Dahil alam niya ang mahigpit na paraan ni Mauricio sa paghawak ng mga bagay-bagay, malamang na mahaharap si Ridge ng higit pa sa pagkakatanggol sa kanyang vice managerial na posisyon. Dahil pinipilit ni Vice Manager Ridge na gawin ito sa kanyang paraan, hindi na ako magsasabi pa. I take my leave. Sinulyapan ni Atlas Leopold si Julius Reed, pagkatapos ay mabilis na umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Mr. Ghost, tingnan mo ang background ng batang ito para sa akin. May kutob siya na si Julius Reed ay hindi maliit na prito. Naiintindihan mo, young master. Ang matanda sa tabi ni Leopold ay tumango, nagsimulang gumawa ng mga kaayusan upang mahawakan ang bagay na ito. Sa loob ng Black Wind Bar, ganap na napapaligiran si Julius Reed at ang kanyang grupo. Kuya, tatakpan kita, umalis ka na dito. Napuno ng nakamamatay na aura ang nangingibabaw na mukha ni Tiger. Napakarami mula sa Three Blade Group, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang hindi pa nagagawang pressure. Aaron Jackson, ang taong ito ay hindi tapat at isang masakit na talunan, ano ang dapat nating gawin? Nakangiting tanong ni Julius Reed, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Walang bakas ng kaba sa mukha niya. Para siyang nasa sariling lugar. Kung maglakas loob kang labagin ang mga patakaran, mas mabuting maging handa kang harapin ang mga kahihinatnan. Kumuha si Aaron Jackson ng sigarilyo sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong sinindihan sa harap ng lahat. Aaron Jackson. Kumunat ang noo ni Sunny Ridge nang maramdaman niyang medyo pamilyar ang pangalan. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, biglang nagbago ang mukha niya. Ikaw si Aaron Jackson. Bilang vice manager ng Three Blade Group, mas alam siya kaysa sa karaniwang tao. Sa Gonzales City, ang tanging banta sa Three Blade Group ay si Aaron Jackson. Ang taong ito ay masyadong misteryoso, at kumilos ng walang anumang pagsasaalang-alang sa mga kahihinatnan. Naisip din ni Mauricio na alisin si Aaron Jackson, ngunit pagkatapos ng maikling engkwentro ng dalawa, nakatanggap ng order ang sangay ng Three Blade Group sa Gonzales City. Maliban kung talagang kinakailangan,
Huwag sumalungat kay Aaron Jackson sa lahat ng mga gastos. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang napag-usapan sa pagpupulong na iyon, ngunit ang katotohanan na ginawa nitong kalmado ang sumisikat na bituin na si Maurice Hierro sa kanyang pagsalakay ay sapat na upang mabigla ang lahat. Tama, ako si Aaron Jackson. Hinawakan ni Aaron Jackson ang nasusunog na sigarilyo sa pagitan ng dalawang daliri at dinilaan ang kanyang mga labi, sinabing, kahit si Maurice Hierro ay hindi nangangahas na magsalita sa akin ng ganito, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ang mga patron na naruroon ay huminga ng malalim, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Sa Gonzales City, ang reputasyon ni Aaron Jackson ay halos katulad ng sa hari ng impyerno. Kahit sinong pinuntirya niya ay hindi makakaligtas sa isang araw. Ngayon, kung si Aaron Jackson mismo ay nakatayo sa harap nila, paanong hindi sila deranged? Nagulat si Sonny Ridge at walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang, ngunit pagkatapos ay isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Aaron Jackson, ito ang Black Wind Bar. Isang mahalagang lugar na protektado ng sangay ng Three Blade Group. Itinuro niya ang mga miyembro ng Three Blade Group na nasa tabi niya, may landas ang langit at hindi mo ito tinahak, ang impyerno ay wala pang tarangkahan na pinasok mo. Kung mahuli kita, tiyak na matutuwa si Boss Hierro. Nag-aalala si Sonny Ridge tungkol sa kung paano lutisin ang isyu ngayon, pagkatapos ng lahat, ang pagsira sa reputasyon ng Black Wind Bar ay sapat na para mapatalsik siya sa Three Blade Group. Ngunit kung mabibihag niya si Aaron Jackson, walang alinlang ang magugulo ang buong Gonzales City. Sa oras na iyon, magagawa ng Three Blade Group ang kahalili ni Aaron Jackson. Ito ang eksaktong senaryo na gustong makita ni Maurice Hierro. Depende yan kung may kakayahan ka. Inihagis ni Aaron Jackson ang upos ng sigarilyo sa lupa at dinurog ito gamit ang kaliwang paa. Sa tingin mo ba ay walang laman na usapan ang reputasyon ng Three Blade Group ko? Ngumisi si Sonny Ridge at mabilis na naglaho sa likod ng mga miyembro ng grupo. Kung matalino ka, hindi kita pahirapan. Pero kung pipilitin mong lumaban, pagdating sa away, walang maliligtas. Ang boses ni Sonny Ridge ay nagmula sa malayo, na may bakas ng pagmamalaki, iginagalang kita, Aaron Jackson, sa pagiging lalaki mo. Kung kusang loob kang susuko, ipinapangako ko sa harap ng lahat ng naririto, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Kung mabibihag niyang buhay si Aaron Jackson, tiyak na sisikat si Sonny Ridge magdamag. Kahit na humarap sila sa paghihiganti mula sa kumpanya ni Aaron Jackson, ang Three Blade Group ay walang kinatatakutan. Kung tungkol sa isa pang binata, natatakot akong putulin ko ang kanyang dalawang kamay at paa, at bugbugin siya hanggang sa mamatay habang siya ay nabubuhay pa. Sa pag-alala kung paano sinira ni Julius Reed ang kanyang reputasyon, bumangon ang galit sa loob ni Sonny Ridge. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang hugasan ang mantsa ngayon sa buong buhay niya. Ang determinadong saloobin ni Sonny Ridge ay nagpabuo ng puso ng lahat ng naruroon. Kaya mo ba ang mga taong ito? Tumingin pa rin si Julius Reed kay Aaron Jackson na may walang pakialam na ekspresyon, na para bang walang kamalay-malay sa panganib na kinaroroonan niya. Walang problema. Habang sumagot si Aaron Jackson, sumugod siya. Sa isang iglap lang, nakaharap na niya ang miyembro ng Three Blade Group na may hawak ng baril. Basag. Sa gitna ng ingay ng mga bali ng buto, pinitik niya ang braso ng miyembro. Atake. Nang makita ang sitwasyon, ang dominating tiger ay hindi nag-alinlangan kahit isang segundo. Sinamantala ang pagkakataon, ang figure ni Julius Reed ay kumislap at nawala sa lugar sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 39, magbayad para palayain ang isang tao isa. Napakasayang ng espasyo. Nang makitang isa-isang bumabagsak ang sariling mga tauhan, hindi napigilan ni Sonny Ridge na magmura ng malakas. Gayunpaman, umaasa sa numerical advantage, hindi siya nag-aalala na si Aaron Jackson at ang kanyang mga tao ay maaaring makatakas. Dahil ang lakas ng loob mong lumaban, huwag mo akong sisihin sa ginawa mong pugad ng trumpeta. Sa gitna ng kaguluhan sa ibaba, tumalikod si Sonny Ridge at pumasok sa kanyang opisina, bumunot ng baril. Vice Manager, kailangan mo ba kaming kumilos? Isang napakalaking strongman ang pumasok sa opisina ni Sonny Ridge. Siya ay isang bodyguard na inayos ng Three Blade Group,
na nireranggo sa nangungunang 10 sa organisasyon, na kilala bilang Tiger. Nag-aalala si Maurice Hierro kay Aaron Jackson, kaya inilagay niya ang Tiger sa Gonzales City upang matiyak ang kaligtasan ng 3 pangunahing miyembro ng grupo. Kasama si Tiger, may isa pang lalaki na kilala bilang Buffalo. Kadalasan, nanatili si Tiger sa Black Wind Bar. Para naman kay Buffalo, sinundan niya ang manager ng Three Blade Group na si Gonzales. Sangay ng lungsod, Gerard Cook, upang matiyak ang kaligtasan nitong tagapamahala ng Gonzales City. Bagaman may kaunting kakayahan si Aaron Jackson, ang maliit na puwersang nangangahas na sumugod sa aking Black Wind Bar ay sadyang napakawalang galang sa Three Blade Group. Nakakuyom ang isang Thompson sa kanyang kamay, napalukot ang bibig ni Sonny Ridge sa isang malamig na ngiti, sabihin mo sa boss ang isang mensahe para sa akin, sabihin na pinadalhan siya ni Sonny Ridge ng malaking regalo. Ang ulo ni Aaron Jackson. Kung kailangan mo ako, tandaan mong tumawag. Tumango si Tiger, pumasok sa kwarto at inilabas ang isang itim na cellphone. Isa itong espesyal na telepono para sa panloob na paggamit sa loob ng Three Blade Group, at hindi ito matap. Boss, dinala ni Aaron Jackson ang kanyang mga tao sa Black Wind Bar, at sumugod na si Sonny Ridge na may dalang baril. Pagkatapos tumawag, mahina siyang nagsalita. Ilang tao ang dinala niya. Sa kabilang dulo ng telepono, si Maurice Hierro ay nasa isang pulong sa gusali ng Three Blade Group. Sa paglipas ng mga taon, sa patuloy na operasyon ni Maurice Hierro, ang Three Blade Group ay naging napaka-pormal. Iyon ay ang lingguhang regular na pagpupulong ng grupo, at kahit na gabi na, ang mga miyembro ng grupo ay puno ng sigasig. Mga 10 tao, sumagot ng totoo si Tiger. Perpekto. Sabihin mo kay Sonny Ridge na wala akong gustong maligtas. Kung maayos niyang haharapin ang bagay na ito ngayon, ito ay isang malaking merito para sa kanya. Nang marinig ang balita, natuwa si Maurice Hierro. Sa loob ng silid ng pagpupulong, ang mga miyembro ng grupo ay tumingin sa kanilang boss na may mga naguguluhan na mga mata, naaalala kung paano siya karaniwang kalmado at kalmado, iniisip kung kailan siya naging napakasaya. Sabihin sa lahat ang magandang balita. Si Aaron Jackson ay pinatay sa aming Windy Johnson Bar. Sabi ni Maurice Hierro na may pananabik sa kanyang boses, bagamat hindi pa patay si Aaron Jackson, alam na alam niya ang mga depensa sa Black Wind Bar. Sa 10 lalaki lamang, walang paraan na makaalis sila. Napahamak si Aaron Jackson. Ano? Saan nanggaling ang balitang ito? Si Aaron Jackson ba mula sa Gonzales City? Anong ginagawa niya sa Black Wind Bar? Kung totoo ito, kailangan nating magpadala kaagad ng mga tao sa Gonzales City para samantalahin ang pagkakataong lumunin ang mga industriya ni Aaron Jackson. Ang mga miyembro ay lubos na nasa sabik na marinig ang balitang ito. Narinig nilang lahat ang pangalan ni Aaron Jackson at medyo pamilyar dito. Ang Three Blade Group ang may pinakamahirap na pagpapaunlad ng kanilang sangay sa Gonzales City. Sa kabila ng kanyang maraming mga pagtatangka na umaban pa sa lungsod ng Black Wind Bar, si Maurice Hierro ay hindi nakagawa ng makabuluhang pag-unlad. Para dito, minsan ay personal niyang pinangunahan ang mga eksperto ng grupo sa isang pagsalakay sa gabi sa mansyon ni Aaron Jackson. Pero sa huli, siya lang ang lumabas na buhay. Ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay ni Aaron Jackson ay dahil nag-alok si Maurice Hierro ng 2 bilyon para bilhin ang sarili niyang buhay. Ang insidenteng ito ay itinuring ni Maurice Hierro bilang ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay, at hindi niya ito isiniwalat sa sinuman. Ngayong papatayin na si Aaron Jackson sa Black Wind Bar, paanong hindi siya masasabik? Agad na ipinagpaliban ang pagpupulong. Mitchell Pendleton, Bridger Davenport, kayong dalawa ay kunin ang mga pangunahing miyembro ng grupo at sundan ako sa Gonzales City magdamag. Kami ang manggaguna bago pa mapansin ng iba. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Maurice Hierro, minsan kang kumuha ng 2 bilyon sa akin, ngayon gusto kong pagbayaran mo ang iyong buhay. Samantala, sa loob ng Black Wind Bar, tinutukan ni Sonny Ridge ang kanyang baril. Bro, kailangan mo ng kamay. Paputok na sana siya nang may narinig siyang boses mula sa likuran niya. Hindi na kailangan, pumunta ka at tumulong. Bago niya natapos ang pagsasalita, naramdaman ni Sonny Ridge na may mali. Itong boses, bakit parang pamilyar? Ikaw kasi. Sa sumunod na sandali,
Kapansin-pansing nagbago ang mukha niya. Ito ang malinaw na boses ng binata na kakasugal pa lang niya. Mamatay. Naramdaman ni Sunny Ridge ang malamig na damaloy sa kanyang gulugod, marahas siyang tumalikod, balak munang hampasin. Bang! Ngunit nasaan ang pagkakataon na magpaputok siya? Mabangis na sumipa ang kaliwang paa ni Julius Reed, na pinalipad sa gilid ang baril ng Thompson. Sa susunod na sandali, hinawakan ni Julius Reed ang leeg ni Sunny Ridge gamit ang isang kamay, dahan-daang itinaas mula sa lupa. Ikaw, paano ka nakalabas? Sa pagkakataong ito, namumungay ang mga mata ni Sunny Ridge, at naging kulay itim na kulay ube ang kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung paano nakatakas ang binata kasama ng halos 100 tauhan niya ang nakapalibot sa lugar. Kumalat ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa buong katawan niya, na para bang anumang oras ay masusuffocate na siya. Whoosh! Maya-maya lang, may umihip na hangin mula sa likuran ni Julius Reed. Nanliit ang kanyang mga mata, at mabilis siyang tumabi. Bang! Kasunod ng malakas na ingay, isang matipunong lalaki ang lumapag sa kinatatayuan niya, at ang sahig na kinatatayuan niya ay nabasag na ngayon. Bitawan mo siya. Ang mabangis na tigre ay kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malamig na kinang. Nang mapansin niyang may mali sa labas, nagmamadali siyang lumabas. Ngunit huli na ang lahat. Pinalaki ni Julius Reed ang mabangis na tigre at marahang umiling. Totoong malakas ang lalaki, ngunit sa totoo lang, hindi siya karapat-dapat na banggitin sa presensya ni Julius. Puputulan kita. Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, nagsimulang manginig ang mga kalamnan sa mukha ng mabangis na tigre. Bilang nangungunang 10 bodyguard ng Three-Blade Group, siya ay minamaliit. Boom! Siya ay tumalon ng mataas, ang kanyang kaliwang binti ay tumawa ng marahas. Ang welga na ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, kung ito ay konektado, ang kamatayan ay tiyak. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Inihagis ni Julius Reed si Sunny Ridge sa lupa at itinaas ang kaliwang kamay para hawakan ang kaliwang binti ng mabangis na tigre. Naghahanap ng kamatayan. Ang aking sipa ay maaaring hatiin kahit na mga bato sa kalahati. Nang makita ang kanyang kalaban na naglakas loob na saluhin ang kanyang pag-atake, isang panunuya ang pumasok sa puso ng mabangis na tigre. Kung siya ay naghahanap ng kamatayan, siya ay obligado. Bang! Ngunit sa sandaling makipag-ugnayan sila, namutla ang mukha ng mabangis na tigre. Pakiramdam niya ay tumama ang kanyang binti sa matibay na bakal, na nanginginig sa kanyang buong katawan sa sobrang sakit. Ang pagkakahawak ni Julius Reed ay parang vice, na humawak ng mahigpit sa kaliwang binti ng mabangis na tigre, at ang kanang kamao ay mabilis na pumutok. Basag! Isang nakakapanabot na tunog ng mga bali ng buto ang nagpakirot sa puso ng mabangis na tigre na para bang pinuputol ito ng mga kutsilyo. Ang mga butil ng malamig na pawis ay agad na tumakip sa kanyang noo, at ang kanyang kutis ay naging lubhang mapatla. Sa lupa, si Sunny Ridge ay parang nakakita ng multo, gumuho at nanginginig ang lahat. Ang mabangis na tigre ay isang nangungunang 10 bodyguard ng Three-Blade Group, isang lalaki na minsang nagpabagsak ng 12-dosenang mag-isa. Sabi ko naman sayo, hindi kita kakampi. Binigyan ni Julius Reed ng malamig na tingin ang mabangis na tigre at umikot patungo sa kanya. Bang! Gamit ang momentum, ang kanyang siko ay brutal na bumangga sa dibdib ng mabangis na tigre, na nagpalipad sa mahigit 200 pound na lalaki sa tapat ng dingding. Nakasandal sa dingding, bahagyang nakapikit ang mga mata ng mabangis na tigre, patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig, ito ay hindi tiyak kung siya ay patay o buhay. Isang kilalang nangungunang 10 eksperto ng Three-Blade Group, ibinaba sa isang galaw. Sabihin sa iyong amo na sumama ng 50 milyon para kunin ang isang tao. Hinawakan ni Julius Reed ang leeg ni Sunny Ridge gamit ang isang kamay at, sa ilalim ng tingin ng hindi mabilang na mga nanonood, hinayla siya palabas na parang patay na aso. Ang mga miyembro ng Three-Blade Group ay napahinto lahat, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 40, Kabanata 39 na kalihim sa Lungguhit L. Riley Expressway. Ito ang pinakamabilis na ruta mula sa kabisera ng probinsya hanggang Gonzales City, at 2 oras lang ang kailangan para makarating doon mula sa Three-Blade Group. Sa sandaling ito,
Isang convoy ang mabilis na nagmamaneho sa expressway, na nagmamaneho ng higit sa speed limit sa buong biyahe. Boss, ang kapalaran ay nasa ating panig. Sa Mercedes sa gitna ng convoy, natatawang sabi ni Julius Reed, ang deputy manager ng headquarters ng Freeblade Group. Baka sa mukha niya ang saya. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni Aaron Jackson sa Gonzales City at lubhang nakahadlang sa pagbuo ng Freeblade Group. Pinangarap niyang tanggalin ang tinek na ito. Ngayong naihatid na ni Aaron Jackson ang kanyang sarili sa kanilang pintuan, paanong hindi sila matutuwa? Kung naghahanap siya ng kamatayan, hindi niya ako masisisi sa pagiging impolite. Umupo si Mauricio sa likurang upuan habang nakakross ang mga paa. Walang mas gustong mamatay si Aaron Jackson kaysa sa kanya. Para sa gawaing ito, iminumungkahi kong ibalik si Sunny Ridge sa punong tanggapan para magplano ng bagong bar. Tiyak na matutulad ang tagumpay ng Blackwind Bar. Si Mitchell Pendleton, ang strategist ng Freeblade Group, ay lubos na nasiyahan kay Sunny Ridge. Ang pagtanggal ng tinek na si Aaron Jackson ay tiyak na magpapalago ng negosyo ng Blackwind Bar sa Gonzales City. Nitong mga nakaraang araw, nagplano silang mag-expand sa ibang mga probinsya, at ang pagbubukas ng mga bar ang pangunahing prioridad. At si Sunny Ridge ay may sapat na karanasan sa lugar na ito, na ginagawa siyang perpektong pagpipilian. Habang nag-uusap sila ay tumunog ang cellphone ni Mauricio. Ito ay isang tawag mula kay Sunny Ridge, tiyak na nagtagumpay sila doon. Bahagyang ngumiti si Mauricio at sinagot ang telepono. Sunny Ridge, malaki ang naiambag mo sa pagkakataong ito. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Boss, mula sa kabilang dulo ng telepono, halos manginig ang boses ni Sunny Ridge. Anong problema? Nagulat ang tatlong tao sa Mercedes. Mauricio, tama ba? Ang lalaki mo ay nawalan ng 50 milyon sa bar, nanloko sa mga baraha at sinubukang bayaran ang utang kinuha ko ang kalayaan na kunin siya. Kung gusto mo siyang bumalik, magdala ng ransom na 200 milyon. Dumating ang malamig na boses ng isang estranghero, at ang mga mukha ng tatlong tao ay kapansin-pansing nagbago, bumagsak ang kanilang kalooban sa isang iglap. Aaron Jackson. Halos magngalit ang mga ngipin ni Mauricio habang binibigkas niya ang pangalan. Wala itong kinalaman kay Aaron Jackson, isa lang akong ordinaryong customer. Ang iyong lalaki ay tumalikod sa kanyang mga utang sa iyong Freeblade Group sigurado akong si Boss Yero ay hindi basta uupo at papansinin ito, tama ba? Napasando si Julius Reed sa sasakyan, nakatali si Sunny Ridge sa passenger seat, bali ang mga kamay at namimilipit sa sakit. What on earth happened? Sino ka? Ang sulok ng bibig ni Mauricio ay hindi mapigilan, at ang kanyang puso ay bumilis ng mabilis. Sa tabi niya, sina Mitchell Pendleton at Julius Reed ay may parehong mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mabuting balita ay naging masamang balita, sino ang makakatagal? Kuya, natalo ako ng 50 milyong sugal, kasalanan ko. Muli, nagmula sa telepono ang puno ng takot na boses ni Sunny Ridge. Kung gayon bakit niya sinabi na ito ay 200 milyon? Huminga ng malalim si Mauricio, sinusubukan ang kanyang makakaya na manatiling kalmado. Kahit na sinabi ng kabilang partido na hindi niya kilala si Aaron Jackson, sigurado si Yero na may kinalaman si Aaron Jackson dito. Principal at interes. Hindi mo akalain na walang interes, hindi ba? Mula nang si Boss Yero ay nagpapatakbo ng isang bar, hindi mo ba narinig ang tungkol sa loan sharking? Dumating ang maluwag na boses ni Julius Reed. Bukas ng gabi sa alas 6, Westlake Pier, 400 milyon. Hindi ba't 200 milyon? Maririnig na nagngangalit ang mga ngipin ni Mauricio. Likas na tataas ang interes. Kung gusto mo siyang buhayin, tandaan na dalhin ang pera sa oras. Pagkasabi nito, ibinaba ni Julius Reed ang telepono at naglakad patungo sa kanyang bahay, binuksan ang pinto ng kotse. Sa ngayon, ang abot tanaw ay nagpapakita ng kislap ng bukang liwayway. Kinuha ng mga tao ni Aaron Jackson si Sunny Ridge at tahimik na nawala sa dilim. Mas maraming problema kaysa sa halaga nila. Sa loob ng Mercedes, dinurog ni Mauricio ang kanyang cellphone sa sobrang galit, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Kinaumagahan, hinailan ni Julius Reed si Keller Radcliffe para magtrabaho sa kumpanya.
Dahil sa bigat ng proyekto at sa malaking halaga ng pera na kasangkot, tiniyak ni Keller Radcliffe na personal na pangasiwaan ang lahat, tinitiyak na ang kanyang unang proyekto na namamahala ay hindi makakatagpo ng anumang mga sakuna. Saan ka nagpunta kagabi? Sa loob ng sasakyan, biglang nagsalita si Keller Radcliffe. Hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi, nagpapahinga lamang pagkatapos bumalik si Julius Reed, na sa wakas ay nagpatahimik sa kanya. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga ugat ng dugo, at siya ay humikab hanggang sa loob ng kotse. Wala lang, uminom lang kasama si Sky Reed. Nakangiting sabi ni Julius Reed, puno ng pagmamahal ang boses. Talaga, orihinal, iminungkahi din ni Sky Reed na ayusin ko ang kotse, ngunit pagkatapos naming uminom, natipi siya at nakalimutan ang lahat tungkol dito, nag-alok pa nga na ibigay sa akin ang kotse. Casual na sabi ni Julius Reed, nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi natin basta-basta kunin ang mga gamit ng iba, bakit hindi mo ibalik sa kanya? Si Keller Radcliffe, na sanay sa pagiging malakas, ay hindi nagustuhan kapag ang iba ay nagchichismisan sa kanyang likuran. Narinig niya ang ilan sa mga chismis na kumakalat sa nakalipas na ilang araw, na karamihan sa mga tao ay nagsasabi na siya ay naging malapit kay Sky Reed upang makuha ang posisyon ng project manager at kahit na ang pagmamaneho ng kanyang Rolls-Royce. Bagamat hindi siya naabala sa chismis, hindi niya magawang baliwalain ang nararamdaman ni Julius Reed. Ngunit ngayon ay tila walang pakialam ang kanyang asawa. Ayos lang, hindi na kailangan. Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, husay na ipinarada ang sasakyan sa harap ng gusali ng Radcliffe Group. Ang buong Titan Group ay pag-aari niya, hindi banggitin ang isang Rolls-Royce. Tingnan mo, sumakay na naman sila sa kotse ni Sky Reed. Napakawalandiya. Si Julius Reed ay hindi kumikilos tulad ng isang tao, tingnan mo siyang nakangiti habang siya ay lumabas ng kotse. Pagpasok ng mag-asawa sa gusali ng kumpanya, nagsimulang magchismisan ang ilan sa mga empleyado. Nang hindi man lang nag-isip tungkol dito, halatang-halata na ang mga chismis ay ikinalat ni Otis Radcliffe at Tess Radcliffe. Lalo na si Otis Radcliffe, na, matapos mawala ang posisyon ng project manager kay Keller Radcliffe, ay sinubukan ang lahat ng paraan upang maisakatuparan ang kanyang pagbagsak. Pagdating sa entrance ng elevator, isang security guard ang hamarang para harangan si Julius. Tambo, Sir, hindi ka empleyado ng kumpanya, at ayon sa patakaran ng Radcliffe Group, hindi ka pinapayagan sa loob ng kumpanya. Nakatayo ang security guard habang nasa likod ang kanyang mga kamay, humaharang sa dinadaanan ni Julius Reed, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Noon pa man ay minamaliit na niya ang ugali ni Julius Reed, at pagkatapos na pagkatiwalaan ni Otis Radcliffe, lalo siyang naging determinado na kunin si Julius Reed sa isang peg. Ikaw, hindi napigilan ni Keller Radcliffe na sumimangot. Kahit isang security guard lang ng kumpanya ay naglakas loob na sumenyas at punahin ang kanyang asawa. President Radcliffe, kahit na ikaw ang tagapamahala ng proyekto, hindi ibig sabihin na maaari mong labagin ang mga patakaran ng kumpanya, hindi ba? Maya-maya lang, lumapit si Otis Radcliffe na may ngiti sa labi. Agad niyang inipit ang sombrero ng favoritism kay Keller Radcliffe. Sekretarya ko na siya ngayon. Nang makitang lumitaw si Otis Radcliffe, agad na naunawaan ni Julius Reed. Kung wala ang utos ng general manager ng Radcliffe Group, paano maglalakas loob ang isang security guard na kumilos ng ganito? Ha? Kailan nangyari ito? Bilang general manager, bakit hindi ko alam? Malamig na tumikim si Otis Radcliffe. Ngayon na, mariing nagsalita si Keller Radcliffe. Mula ngayon, si Julius Reed ang aking sekretarya. Pangulong Radcliffe, huwag mong sabihin sa akin na bilang isang tagapamahala ng proyekto, wala akong kahit kaunting autoridad. O yung title ko as project manager is just a courtesy title na binigay mo. Otis, ang lakas talaga ng loob mo.